Na ang subject po natin ngayon, ang title, Selfishness. Gusto po natin ma-eliminate lahat yung maaaring maging hadlang para po magawa natin ang mga gusto natin gawin para sa ibang tao at hindi lamang para sa ating sarili. Amen? Na kaya sabi po dito, no? Sa verse 5, "Seeketh thou great things for thyself? Seek them not, for behold, I will bring evil upon all flesh, saith the Lord, but thy life will I give unto thee for a prey in all the places whither thou goest." So dito po, mga kapatid, pinapakita na kaagad ng ating Panginoon na ang ating Panginoon ayaw niya po ng taong selfish. Amen? Na kasi sin is condemned in every portion of the Word of God. Na ito po ay kinukondemn ng Panginoon, whether ito po ay makita sa mabait na tao o sa masamang tao. Ibig sabihin, ito po ay makita man dito kay David o makita man kay Yehuda. Na kinukondemn ng Panginoon yan. Eh, pag sinabi po natin selfishness, ano ba ang definition po dito? Well, pag sinabi natin selfishness is the act of caring unduly regarding one's own comfort or advantage in disregard or at the expense of others. Sabi sabihin, mga kapatid, pag sinabi natin unduly, improper, para mga kapatid, gusto mo magkaroon ng isang bagay in expense ng iba, para makamtan mo lang yung gusto mo para sa iyo. Ganyan po yung tinatawag natin pong selfish, yung mga selfish na mga tao. Now, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, na po natin. Ito tayo sa New Testament. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9. "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor reviler, nor extortioner shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God." Tingnan niyo po yung word dito po na sinabi ng Panginoon, inisa-isa niya po yung mga ilang kasalanan, at dito nabanggit po ng ating Panginoon yung covetous. Na pag ikaw'y covetous, mga kapatid, automatic, selfish ka. Pag ikaw'y selfish, ikaw po ay covetous. Diba? Hindi mo po pwedeng alisin yan o ipaghiwalay yan. Kaya pag sinabi mo, ito po yung act na ikaw po ay nagkikare sa mga anumang bagay, pero dinidisregard mo yung kapwa mo para mo lamang makuha yung gusto mo. Ganyan po. Ang tinatawag nga po dito na pagiging covetous or selfish. Kaya selfishness, causes one to look at everything in the light of how he will affect himself. Sabi ko, lahat na makikita niya, puro sa akin, puro sa akin, puro sa akin. Paano ako, paano ako, paano ako. Ano ang mangyayari sa akin? Laging ganon. Pag ganyan po ang isang tao, mga kapatid, masasabi po natin na siya po ay namumuhay sa isang kasalanan na makasarili. Amen? At ang makasarili, mga kapatid, ay kailanman hindi po makakapaglingkod sa kanyang kapwa. Ang makasarili ay hindi po tumutulong sa ibang tao. Ibig sabihin, nakafocus lamang na ang lahat-lahat ng ikot ng kanyang mundo para sa akin, para sa akin, para sa akin. Ganyan po.
Kaya isa mga kapatid, makasariling tao, ang nangyayari, para po siya yung Dead Sea. Na ang Dead Sea po, wala po yung ginawa, kundi tumanggap lang ng tumanggap, wala na pong dumadaloy sa kanyang palabas. Puro papasok. Ganyan po. Kaya isa po makasarili na tao, is constantly seeking ways of drawing attention to himself. Dahil makasarili, ang gusto niya, lahat ng attention nasa kanya. Pag siya hindi napansin, natitisod. O di kaya, gagawa siya ng mga bagay-bagay para siya ay mapansin. Ganyan po ang tao makasarili, mga kapatid. Ano po? Kaya, dinidisregard niya po yung ibang tao o yung mga taong nasa kanyang paligid. Kaya every time na ito pong selfish na tao ay hindi po na-recognize, then he is offended or he got offended. Natitisod. Amen? Pag hindi mo nabanggit yung kanyang birthday, natitisod po yan. Ano po? Bakit po? Lagi kasi nakapokus sa kanya. Gusto niya ang mundo ay para sa kanya lamang at lahat ng makita niya mga kapatid ay lagi takabit. Ganyan. Kaya una, magkita natin, selfishness is a sin. Binanggit na nga ng Panginoon niyan na hindi makakapagmana ng kaharian ng langit ang taong covetous. Amen? Kaya dito po, pinapakita niya rito na si Apostol Pablo sa 1 Corinthians, sa ating po nabasa sa chapter 6, Paul places covetousness in a form of selfishness. Alongside po siya ng mga masasabi po natin worst na kasalanan na maaaring magawa ng tao. Ano po yun? Di ba sabi niya, saan ba yung nabasa natin kanina? Okay. Verse number 9, di ba? Okay, be not deceived. 10. Sabi, be not deceived, neither fornicators. Ayan. Nor idolaters. Alam niyo po, ay magkasalanan yan. And adulterers. Nor effeminate. Alam niyo ba yung effeminate? Yung po yung uso ngayon. Yung half-brother, half-sister. Di ba? Ayaw ng Panginoon yun. Nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So, ibig sabihin, doon sa mga nabanggit na kasalanan na yan, na alam natin mga kapatid, na marami sa kasalanan na nabanggit ay kasalanan na immoral, isinama po dyan, mga kapatid, ang pagiging makasarili. Kaya dito po, ayaw ng Panginoon yan pong ganyang klaseng kasalanan. Tignan natin yung Bible example sa Luke chapter 12. Luke chapter 12. Verse number 15. Sabi dito sa Luke chapter 12, and he said unto them, take heed, and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Ano ba sinasabi ng ating Panginoon dito? Na ang buhay po ay hindi po nasusukat ano yung nasa iyo. Minsan kasi akala natin na pag nakamta na natin lahat, iyaan na po talaga ang buhay. Sa sinasabi dito sa atin, ng Panginoon, hindi po ganun. Verse 12, verse 15, na sinasabi nga dito, okay, lambasahin sa Tagalog yan. Sabi dito, verse number 15, sinabi niya sa kanila, magmasid kayo, at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Now listen mga kapatid, material things is not life, nor life is material things. Na para
yung sakim na tao, ang tingin niya po, lahat ng material, yaan na ang kanyang buhay. Amen? So hindi po yun ang sinabi ng ating Panginoon, verse 16. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful. And he brought with himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Sabi niya po yan. And he said, this will I do. I will pull down my barns, build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid upon up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Sana po sinasabi ng Panginoon dito, sobra na yaman nitong taong ito. Napakarami ng kanyang ani, yung kanyang kamalig ay hindi na kaya na ilagay lahat yung kanyang mga tinatangkilik. At ang sabi niya, palalawakin ko pa, maglalagay pa ako ng extension, palalaluigin ko pa yung aking bodega. At ang sasabihin ko na lang sa aking sarili, sa aking kaluluwa, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Verse 20. Dadapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, nahihingi sa iyo, ikaw na hihingi sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Amen? Ano na yung mga material mo? Saan mapupunta yan? Ha? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung mga tao po na makasarili, minsan ang isip nila, pag nasa kanila na lahat ang mga material na bagay, hindi na sila dadapuan ng kung anumang sakit, hindi na sila makakaranas ng kahit anong problema, at sila po'y mananatiling malakas. Sabi ng Panginoon, oo, nasa ilahat nang hinahangad ng maraming tao sa mundo, pero sa gabing ito, babawiin ko na ang buhay mo. Sino pa ang makikinabang ng mga yan? Amen? Di ba maraming istorya, yung mga pag namatay na yung magulang, pinag-aawayan ng mga anak ng mana. Minsan nga hindi papatay, nag-aaway-away na eh. Akin ito, akin iyon, akin yan, gano'n. Diba? Kaya dito po, mga kapatid, na dito, pinapakita natin na sinabi niya dito 5 times, my barns, no? 5 times po yan. Sinabi niya, sa akin, sa akin, sa akin, sa akin. Ibig sabihin, ito po ay halimbawa ng Panginoon na kung anong pag-uugali ang makikita po sa isang taong makasarili. Ang tawag ng Panginoon sa kanya, doubtful. Amen? Amen? Oh. Kaya, dito po, pinapakita sa atin, mga kapatid, hindi po material ang buhay. At hindi po buhay ang material. Bagamat, opo, na pag ikaw'y material, may material, eh mabubuhay ka. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil yung Yolanda, maraming mayayaman doon. Ang iba'y nangamatay din. Verse 21, ano sabi nito? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Amen? Kaya mga kapatid, ang pagiging makasarili, kasalanan sa harapan ng Diyos. Diba? Ilang beses ko po sinasabi sa inyo na tayo po ay pinagpapala ng Diyos, hindi po sa individual nating kapakanan. Tayo po ay pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Amen? Kaya yung pagpapala hindi lang iyuyaan. Pinagkatiwala lang ng Panginoon sa iyo yan para ikaw ay maging daluyan ng pagpapala para naman sa iba. Hindi ba nga, mas maganda yung ikay dinadaluyan kahit papalo'y na
lalasap mo rin at nalalasahan mo rin yung mga dumadaan na pagpapala sa iyo kesa sa wala talaga. Ha? Pangalawa po, mga kapatid, selfishness brings loss of life and property. Na pagiging makasarili, mga kapatid, nagiging dahilan niya ng pagkawala ng buhay at pagkawala ng ari-arian. Kaya ito po kasalanan na ito, mga kapatid, pag nakita po sa mga mananampalataya, ginadjudge ng Panginoon yan eh. Noong kapanahunan po nila Joshua, nung sila po ay, di ba, sumugod doon sa city ng Jericho, sabing gano'n ng ating Panginoon, ibibigay ko na sa inyong mga kamay ang syudad ng Jericho na ito. Na masasakop niyo sila na wala kayong gagawin kung hindi umikot, magmarcha lamang hanggang 7 araw at kayo isisigaw at yung mga bakod na yan, yung wall na yan ay babaksak ng flat. At masasakop niyo sila. Yung nga lang, sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng anumang mga bagay doon na aariin yung inyo. Amen? Nga lang, meron po isang tao na makasarili. Ang pangalan niya si Achan. Ang ginawa ni Achan, mga kapatid, hindi niya po sinunod yan. Siya po ay kumuha ng ginto, pilak, at Babylonian garment. Itinago niya sa kanyang tent. Kaya nang sumunod na kanila po pag-sugod sa isang maliit na bayan, sila po ay natalo. At itong si Joshua ay nanalangin sa Panginoon na mayroong pagtangis sa sinasabing gano'n, Panginoon, saan po kami nagkamali? At ang sabi ng Panginoon, mayroong kasalanan sa inyong gitna. Merong isang Israelita na hindi naging matapat sa aking utos. Dahil po, mga kapatid, sa isang tao na hindi sumunod sa Panginoon, buong nasyon ng Israel ang nadamay sa consequence. Alam niyo yung istorya. Amen? Kaya kung ating uunawain maigi istorya na yan, sa ating church, sa kasalanan ng isang member, na madadamay tayo. Amen? Madadamay ang marami. Na actually po, wala namang kinalaman. Di ba? So, ano sabi gano'n? Nung ito po, inakumpulala sa Achan. Sabi niya kasi, nung nakita ko, nagustuhan ko, at inasam-asam ko. Kaya ako kinuha. Sana naging kabayaran niya po. Ang naging kabayaran ni Achan, na siya po ay sinunog, na-destroy po siya, mga kapatid, kasama ang kanyang pamilya. Bakit po? Dahil sa kasalanan, makasarili. Hindi lang makasarili, kung di siya po ay naging covetous. Naging mapagsamantala, naging ganid, mga kapatid, naging talaga ang inisip niya na, basta akin ito, kahit anong mangyari, kung sino pa ang mapamak yan, basta gusto ko ito. Amen? Sino na malungkot? Diba? Kaya sinasabi ng Panginoon, ayaw ko na makita sa aking mga anak na siya po ay makasarili. Ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na makita po tayo na nagkakasala ng covetousness. Kahapon, nagpatawag po ng meeting sila Pastor Edwin Tan, si Atty. Arias, mga ilang pastor, tapo yata kami. Tapos yung meeting, ginawa daw sa Soler. Alam niyo ba yung Soler? Sabi nga lang, sa may tabi lang daw ng MOA yun. Punta ako sa MOA, yung pala ando doon pa sa may parting coastal road. At yung Soler pala, mga kapatid, ay hotel casino. At yung anak ni Pastor de Atty. Arias, na attorney, yung junior niya, ang pinaka-chief o lead counsel ng casino. Dalawa kami nag-meeting, hindi naman kami nag-casino, doon lang kami sa isang coffee shop po doon.
na yung isang ganyang kalaki na butter, ano ba yung butter cookies? 500 pesos daw yun. Pero may kasamang kape. Pero yung kape, gano'n, tsaka yun, 500 pesos. Ang kinain natin. May dumating pa. Mani, tsaka chicharon. Sabi ko, pagtira. Tiyak kong yung kape, tsaka yung butter cookie na yun ay 500. Di mas matindi na ito. Rin, yun lang, nag-uusap po kami doon. Kaya, nandun kami sa ground po. Siguro po, yung laki na yun, baka siguro po yung itong ating building na ito, baka 100 beses ang laki. Alam nyo kung ano ang mga nandun doon? Slot machine, sugalan. Napakaraming nagsusugal. Grabe. Ang punto po doon, meron ba kayong kilala na nagsusugal na ang gusto niya siya ay matalo? Magsusugal ako para matalo. Wala, di ba? Ibig sabihin, sa bawat sugal, ang gusto mo, yung perang hindi iyo, mapapunta sa'yo. Di ba? Amen? Sana po yun. Pumapatak, ito po ay covetousness. So, napakarami. Sabi ko, napakalaking building nito. First time lang kasi ako nakapunta ron eh. Ang ganda ng building. Akala mo yun sa ibang bansa pagpasok mo. Libre ang parking. Yun po. At yung mga high rollers, libre ang pagkain at kwarto. Nagtuwa naman yung mga high rollers. Ewan ko kung 6-star hotel ito. O ilang star niyan. Libre ako dyan. Pati pagkain, pirma lang ako ng pirma. Akala nila nakakalibre sila. Yun natatalo sa kanila. Amen? Sabi sabihin, napakarami po na ganyan at naway dapat hindi nakikita sa puso ng mga mananampalataya yan. Amen? Okay, sino ba po ang ating alam sa Bible na nakaranas ng ganyan? Di ba si Ananias at si Sapphira? Alam niyo rin yung kwenta, di ba? Nagbigay sila ng offering, pinalabas nila na yun na lahat ang buo na kanilang naipangako, yung pala'y kalahati lamang yan. Alam niyo mo kasi, madaling mangako pag hindi mo pa hawak eh. Pag hindi mo pa hawak yung pinapangako mo, sabi mo, pag binenta, pag bibilan nito, lahat niya ibibigay ko. Naibenta mo ng malaki. At pag binati mo yung malaki pa rin, yung kalahati. Di ba? Kaya lang mangyayari mga kapatid, doon po pumapasok ang demonyo. Amen? Kaya lang mangyayari dyan, hahatiin mo. Ano nangyari kay Ananias at Sapphira? Di patay pareho. Amen? Sabi mo, Panginoon, yung unang sweldo ko po sa iyo. Ayan. Nung sumweldo na, Panginoon, pwede ba yung pangalawa na lang? Di ba? Siyempre, natikman niya na yung unang sweldo. Iba pala ang may pera. Ayun, nung pangatlong sweldo, naging pang-apat na yun para sa Panginoon at naging wala na ang sa Panginoon. Listen, mga kapatid, dito makita natin, na ando doon pa rin yung talagang parang panunuksyon ng demonyo po sa atin. At talaga mga kapatid, pag para sa atin, napakadali nating pagbigyan. Amen? Amen? Sabi ng mga kakilala kong pastor, ang mga Ilocano daw, kuripot. Kuripot daw yung Ilocano. Mr. Olive, Ilocano yan kami. Kuripot ba tayo? Hindi naman wise spender lang. Di ba? Sabi ko, hindi ako naniniwala mga Ilocano, kuripot. Kasi nung estudyante ako, doon sa University Belt, lahat ng mga lasenggo doon at bumabayad ng malalaki sa mga beer house, puro Ilocano.
ang isang Ilocano na hindi mananampalataya, pag ika'y gagastusan niya, ayaw. Pero pag siya'y gagastos, kasama siya, okay yan. Kahit magkano. Diba? Oh. Kaya, tignan niyo po, mga kapatid. Sabi naman ng isang pastor, ayoko magpunta doon sa mga lugar ng mga Ilocano para mag-mission, walang pera doon. Mga Ilocano kuripot. Sabi naman ng isa, ako gusto ko doon. Bakit? Maraming silang ipon eh. Amen? Marami nang naipon yung mga yun. No. So, pinapakita po rito sa atin, kung yan ay nangyari kay Ananias at kay Sapphira, hindi po malayo na yan ay nangyari sa atin. Ano ang nawawala? Pag tayo po ay naging makasarili, buhay at mga hari-harian. Amen? At siyempre, pag meron po rin selfishness, napipigilan din ang pag-uso, pag-abante ng gawain ng Diyos. Amen? Siyempre po, pag yan ay ikaw po ay isang makasarili, hindi ka mag-ooperate. Opo. Diba? At kung mag-ooperate ka man, ang gagawin mo para pag itong araw, diba? Yung ating offering na may nakalagay. Tithes, love, faith, first fruits. Kung ano-ano pa mga nandiyan dyan. Dati, naglalagay siya, tithes, 100. Noon natutunan, napag-aralan niya na yung love offering, tsaka faith promise, di ba? So, anong ginawa? Aba, ang nangyari, 25 yung tithes. Yung love, 25. No, yung faith, 25. Yung isa pa, first verse niya, 25. Bilan niyo po, lahat mga kapatid, meron ng nasulatan. Yung lang total, pareho lang. Ano ang ginawa niya? Nag-fill in the blanks. Ay kapatid, hindi po fill in the blanks yung ating po mga nasulat sa ating offering envelope. May kanya-kanyang ministeryo po napupuntahan yan. Di ba? Sabihin, hindi nagbago yung giving mo. Nalagyan mo lang yung mga blanco doon, o nagpili na blanca, ang total pareho din. Kaya pag ganyan, mga kapatid, ang ginagawa mo, sa klase ng pagbibigay sa gawain ng Diyos, huwag ka magre-reklamo kapag ang iyong pagpapala ay mabagal pa po sa patak ng tubig. Amen? Amen? Bakit? Ano sabi ni Paul ng mga taga-Korinto? He that giveth sparingly shall also reap sparingly. But siya naman ay nagbigay bountifully shall also reap bountifully. Amen? Kaya mga kapatid, tignan nyo, pag tayo po ay isang makasarili na anak ng Diyos, ang gawain ng Diyos wala pong mararating. Amen? Amen? At ako'y natutuwa na kayo po ay hindi makasarili. Dahil pag sinabi ko makasarili kayo, hindi natin maaabot ito pong building na ganito. Amen? At kung meron pa na makasarili, abay, isuko nyo sa Panginoon yan. Okay, ano ba? Pang-apat, selfishness bring defeat in spiritual living. Tingnan nyo, hindi po tayo magiging victorious hanggat hindi po natin na isusuko itong kasalanan na ito. Amen? Di ba? He that covereth his sin shall not prosper. Yan ang sabi ng Bible eh. Sabi ko kay Pastor Belmonte noong nakaraan, kanilang commitment, 620 o 30. Sabi ko, Pastor, yung aming church magkukumit sa inyo ng 20,000 para sa first fruits nyo. Amen? Bakit po? Naniniwala po na hindi dapat ang ating church maging madamot. At naniniwala ako, i-bless tayo ng Panginoon na kapalit ng ating ginagawa. Gabagamat, alam niyo po, dito sa atin, dito po sa ating building na ito. Nag-umpisa po tayo dito. Wala po ako nilapitan at hiningian ng mga
Wala, meron lang bibigay, tatanggap ko. Pero hindi po ako nangihingi. Ha? Kaya pag nakikita rin naman, di ba, nagpapalabas po ako, pag napunta kami ng Amerika, nagpapalabas po ako ng ating, ng mga nangyayari dito. Nabi-burden yung church, magbibigay $800. Pero kakaunti lang yan. Ibig sabihin, yung galing po sa mga puti na naibigay dito sa atin, wala pa siguro $2,000 yan. Ito wala pa $100,000. And we're spending millions na po. Kung ilang million na. Ha? Pero hindi dahil sa ganon, hindi na ako tutulong. Hindi na tayo tutulong. Dito may lumapit sa akin, sabi ganon, Commission's Conference. Sabi niya, Pastor, pwede ba tulungan mo kami sa aming mga yero? Nagpapatayo kami ng church building eh. Sabi ko, sige. No? Sagot ko ang 10 yero. Salamat ha? Oo, bigyan gano'n. Sabi ko, salamat, sige, okay, wala ka naman. Pero bigyan mo ako ng 20 simento. Bakit naman? Nag-church building din kami. Biniro ko lang ba? Na? Bakit pag yung iba, sabi ko nga, na okay lang manghingi sila. Na pag silang nahihingian, abay parang hindi okay. Amen? Oh. Kaya yan po mga kapatid, tignan niyo. Pag naging ganyan po tayo, ano mangyayari? Yung ating pong spiritual living ay talagang hindi lang kailangan. Yung espiritu po ng pagiging makasarili ay dapat nawawala na po sa bawat miyembro ng Bible Baptist Church ng Marilao. Amen? Mas masarap pa rin yung ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Colossians chapter 3 verse 5. Ilan po natin? Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, and evil concupiscence, and, ayun naman, covetousness, which is, ano raw? Idolatry. Yung covetousness at idolatry, magkaparehas. Sabi ni Paul. Amen? Hindi ba sabi ng Panginoon tungkol sa idolatry na kapag ikaw'y sumasamba sa Diyos-Diyusan, ano mangyayari? Ikaw ay bibigyan niya ng judgment hanggang 4th generation. Ayaw ng Panginoon. Kaya sinasabi ni Paul, kung ano yung ayaw ng Panginoon na idolatry, ganun din yung kasalanan, covetousness. Yan, sabi. Di ba? So, sa madaling sabi, mga kapatid, hindi po tayo lalago. Hindi po tayo magmamature spiritually. Sila, ganun na nangyari, di ba? Kay Lot? Lalo na, asawa nila. Na sinabi mo rin sa kanya, Sodom and Gomorrah, wag na wag kayong lilimon sa inyong likod habang kayo ay tumatakas palabas ng Sodom and Gomorrah. Pero sa dami ng ari-arian nila, nilingon ng kanyang may bahay at yung may bahay naging asin. Amen? Ganun din si King Saul. Na yung kanilang spiritual na kalagayan po ay hindi na pumunlad dahil po sa pagiging makasarili. Kaya kay King Saul, nasasabi gano'n, si David, 10,000 ang napatay, etong si King Saul, 1,000 na inggit. Sabi niya, pagbira, hindi na ako sikat dito Yung spotlight, wala na sa akin inilipat na kay David. Kaya kailangan, may gagawin ako dyan kay David para yung spotlight mapalik ulit sa akin. Kaya mga kapatid, ayaw ng Panginoon yan. Hindi po natin magagawa yung for others natin kung ang pagiging makasarili ay nasa sa atin. Now, your selfishness is not incurable.
nagagamot po ito. Yan ang maganda. Amen? Una, tingnan ito. Tingnan natin sa Luke chapter 19, verse number 8. Si Zacchaeus po ay isa sa mga taong makasarili. Bakit? Marami siyang kinurakot na siya po ay taga-singil ng mga buwis nung araw, kinurakot niya yung mga yan. So, ang tao ay mababayad ng 10,000 halimbawa na buwis, sasabihin niya, o sige, bigyan mo na lang ako ng 8,000, bahala na ako doon sa loob. Ilista niya naman doon, 3,000 lang ang dapat bayaran ng tax. At meron na siyang kickback na 5,000. Kaya ito po sabi niya, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I will give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Ibabalik ko ng 4 na beses. So, ibig sabihin, yung kanyang pagiging covetous, yung kanyang pagiging makasarili, ay nagamot nung oras na nakakilala siya sa Panginoon. Amen? Kaya tingnan niyo po, pinapakita dito sa atin, magagamot pa po yan Isa pa, Philippians chapter 2 verse 21. For all seek their own, not the things which are Christ or Jesus Christ. Ibig sabihin, maraming mga tao, makasarili, pero hindi niya po naghangat siya, hindi po siya naghangat para naman sa Panginoon. Kaya mga kapatid, selfishness can be cured. Una, i-confess natin sa Panginoon. Pangalawa, submit natin ang ating sarili sa will ng Panginoon. Pangatlo, set before you a vision of the person you would like to be. Mag-set ka. Ano ba ang gusto mo maging sarili, pagkatao mo? Ikaw ay maging selfish pa rin o maging unselfish ka na? Na ikaw ay isang tao na maging mapagmahal, isang taong mabait, isang tao mga kapatid na talaga pong matulungin. At sa Panginoon, wala pong imposible. Amen? Ikaw ba'y naghahanap pa rin para sa iyong sarili? Sabi ng Panginoon, seek them not. Tayo po natin ito.